Sa Saban City sila dinala ng manlalayag, at ito ay matao at maraming mga produkto ang narito at kahit saan ka lumingon ay mapapahanga ka talaga sa maunlad na lugar. Dumating na ang ating mga bida sa pagdarausan ng pagsusulit at napahanga sila sa kanilang nakita dahil malaki daw ang pagdarausan nito. Pero tinawag sila ng manlalayag dahil mali daw ang kanilang akala, kaya tinuro nito ang maliit na at lumang karinderya. Akala ng tatlo kakain sila pero sinabi ng kasama na manlalayag na dyan daw talaga gaganapin ang pagsusulit. Kaya agad silang pumasok, tinanong ng kasama nila kung may bakante ba sa likod na kwarto, kaya tinanong ng chef kung ano ang order nila, kaya sinabi nito na para sa tatlo kaya nagtanong ang chef kung ano ang pagkakaluto, sinagot niya na, inihaw sa mahinang apoy hanggang sa maluto, kaya pinapasok na sila ng chef. Pagdating nila sa loob at may pangtatluhan lang talaga na upuan at isang malaking mesa. Nagpaalam at nagpasalamat na ang ating bida kaya sinabi nito na sana magkita pa ulit sila sa susunod na taon sabi ng manlalayag. Nagsimula na naman ang kalokohan ni Leorio na kapag hunter ka, marami kang pera at kayamanan, kaya sumabog na naman sa galit si Kurapika na mali daw ang pananaw nito. Pantong na naman sa pagtatalo ang dalawa kung ano raw ang pinakamagandang pribilehiyo ng pagiging isang hunter. Kaya sabay nilang tinanong si Gun kung ano ang gusto nitong hunter maging, pero bago makasagot si Gun naubos na ang kanilang oras dahil dumating na sila sa pinakababa at sa pagdarausan ng pagsusulit. Tumambad sa kanila ang maraming aplikante at tinsunando ang aura ng mga ito, babating insana ni Gun kaso, tinitigan lang siya ng masama. Dumating ang tagapamahala ng pagsusulit at binigyan sila isa-isa ng numero. Numero 403 si Leorio, numero 400 si Kurapika at numero 405 naman si Gun. Binati sila ng matabang aplikante at nahulaan nito na sila ay baguhan pa lamang at nagulat sila nang sinabi nito na 35 na tong bumagsak kaya alam na nito mga pangalan ng malalakas na mga aplikante. Simula kay Todo, ang matador. Si Borbon ang may mga ahas, si Bud Oro ang Kung Fu Master, magkapatid na Amore, at si Gerita ang mga ngaso. Nasagi ng isang aplikante ang isang aplikante pero dito humingi ng paumanhin nang biglang natunaw na lang ang katawan ng lalaki at naging bulaklak. Kaya sinabihan siya ng nabangga niya na dapat humingi ka ng paumanhin kung may nabangga ka. Kaya sinabihan sila ni Tonpa na huwag nila tong lalapitan, si Hisoka ang Mahikiro numero 44 dahil sa Dilika do raw ito, pasado na daw dapat ito noong unang pagsusulit pero lumaban sa tagapagbigay ng pagsusulit kaya nadiskwalipika. Kaya binigyan na lang ni Tonpa sila isa-isa ng inumin, kaya tuwang-tuwa naman ang ating mga bida, pero di nila alam nilagyan pala ito ng pamporga ni Tonpa, balak pala nito na masira ang kanilang tiyan. Ininom na ni Gon ang binigay sa kanya pero napahinto ito dahil sa lasa ng inumin, kaya niluwa niya ito dahil ang sama daw ng lasa. Hindi makapaniwalan si Tonpa dahil nalaman ng bida, kaya dali-daling binuga ni Leorio ang kanyang ininom. Galit na galit si Leorio, gusto ba raw nito malason sila, kaya tinapon na lang ni Kurapika ang sa kanya. Kaya humingi na lang ng tawad si Tonpa sa kanila. Nagdahilan na lang ito pero sa isip niya galit na galit ito dahil pumalpak ang plano niya. Kaya nagpaalam na ito at umalis, napasabi na lang sila na hindi dapat magtiwala. Bago pa pala yung nangyari, inalok din niya si Hanso numero 274 ng maiinom pero tinanggihan siya nito. Dahil isa raw siyang ninja at di daw siya tumatanggap sa di niya kilala. Sunod naman niyang nilapitan ay si Nicolas at binigyan ng maiinom, pero tumanggi ito dahil napag-aralan na raw niya si Tonpa kung gaano raw ito paulit-ulit kumuha ng pagsusulit at ang mga gawain nito, ito raw ay taga-tomba ng mga baguhan, ininsulto pa siya nito at alam pa nito ang bansag daw sa kanya ay Tonpa ang taga-tomba, iniwan siya nito na nakatawa, kaya galit na galit si Tonpa sa kanya. Tinawag si Tonpa ng numero 79 at gusto pa ulit nitong manghingi ng maiinom sa kanya, kaya binigyan niya ulit ito kaya naman napanganga at galit na galit siya sa bata, nang biglang sinabihan siya ng bata na, lason, wala daw kwenta sa kanya ang kahit anong lason kaya wag siyang mag-alala. Napasabi na lang si Tonpa ng imposible daw at nalaman pa nito kung ano ang nilagay sa inumin. Sa wakas nagbukas na ang pintuan, nagpakita ang isang lalaki na may bigoti, nagpakilala ito na siya ang magdadala sa kanila sa pangalawang yugto ng pagsusulit, inanunsyo nito na tapos na ang pagtanggap ng mga aplikante, kaya kung handa na ba ang lahat sumunod lang daw sila sa kanya, at pilitin itong huwag maiwan. Tuwang-tuwa ang ating bida, nagsimula na ang tagapagbigay ng pagsusulit kaya naman ito ay tumalikod at nag-umpisa ng maglakad. Umpisang ng mabagal ang kanilang paglalakad pero habang tumatagal pabilis na ng pabilis ito, kaya gulat na gulat silang lahat kasi para itong nakalutang sa hangin na naglalakad habang sila ay tumatakbo na. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsusulit, relax na relax lang si Nicolas sa pagtakbo, habang si Leorio ay hirap na ito.
Nang napansin niya na si numero 79 ay nakasakay lang sa kanyang skateboard. Mandaraya daw ito dahil nakasakay lang imbis na tumakbo. Pero sumabat si Gon, sinabi lang daw ng tagapagsusulit na sundan siya at wala naman daw tong sinabing paraan kung anong gagawin nila sa pagsunod. Kaya tinanong nito si Gon kung ilang taon na daw siya, sabi ni Gon 12 taon na, kaya nasabi niya na magkasing edad lang daw sila. Nakapagdesisyon ito na maglakad na lang, napahanga si Gon sa ginawa nito. Lumabas ang sipon at laway ni Nicolas at malapit nang maubos ang lakas nito. Lumala pa ang sitwasyon niya nang palibutan siya ng magkapatid na Amore, at kinutya pa siya ng mga ito at sumuko na lang daw ito dahil wala raw siyang kwenta. Kaya naman di kinaya nito ang pisikal at mental na stress, samahan pa ng pagod dahil sa malayo ang tinakbo kaya naman sumuko na lang ito. Binayaran pala ni Tonpa ang magkakapatid para gawin ito, kaya naman tuwang-tuwa siya sa nangyari. Hindi na rin kinaya ni Leorio ang pagod kaya huminto na ito, at napansin naman ni Gon kaya tumigil din siya. Kaya sinabihan siya ni Killua na dapat na silang magpatuloy, pero hindi ito pinansin ni Gon, hinintay niya talaga si Leorio nang biglang tumakbo ito ng mabilis at nagsisiga na magiging hunter siya. Kaya kinuha ni Gon ang gamit ni Leorio gamit ang pamingwit, napahanga naman si Killua sa ginawa ni Gon. Nakarating na sila sa pazigzag na daan kaya nagsabi ang tagapagsusulit na bibilisan pa raw nila lalo ang kanilang paglalakbay, sa bilis nito para na lang itong lumilipad, kaya manghang-mangha ang mga aplikante. Naabutan na ni Leorio si Kurapika pero nakahubad na ito, tumakbo uli ito ng mabilis, kaya naman ginanahan si Kurapika kaya nagtanggal na din ito ng suot at tumakbo na rin ng mabilis para sabayan si Leorio. Napag-usapan nila Kurapika kung bakit gusto niya maging isang hunter dahil sa mga mata ng kanilang lahi na naging dahilan sa pagkaubos ng kanilang lahi, kaya gusto niya mabawi ang lahat ng mga mata at maghiganti sa mga gumawa nito sa kanila. Dahil sa maganda at nag-iisa lang ito sa mundo, ang pulang mata ang isa sa pinakamahal na yaman kaya marami ang nagkaka-interes nito sa black market dahil dito maraming criminal at bounty hunter ang nagkakagusto na makuha ito. Nag-away na naman si Leorio at Kurapika nang sabihin ni Leorio na gusto niya ng maraming kayamanan kaya magiging isang hunter daw siya, kaya nagalit na naman si Kurapika. Pero natahimik si Kurapika nang sabihin ni Leorio na kung may pera lang sana siya di sana nawala ang kaibigan niya at sana napaagamot niya ito. Nawala ang kaibigan niya sa harap niya mismo noong bata pa sila, masakit sa kanya mawala ng matalik na kaibigan, kaya naman gusto niya maging hunter para marami siyang pera at makapag-aral maging doktor para magamot niya ng libre ang walang pera na walang kakayahan magpagamot. Naabutan na ng dalawa sina Leorio at Kurapika, kaya sinabihan ni Killua si Leorio na magkita na lang daw sila sa finish line, pero nagalit si Leorio dahil bata pa raw siya katulad nila, kaya naman nagulat silang lahat. Napansin nila na may liwanag kaya nagpaunahan na ang dalawa kung sino mauna makaabot. Pero sabay lang sila kaya walang nanalo. Nagtanong si Gon kay Ginoong Satots kung sino ang nanalo, pero sinabi nito sabay lang sila kaya tabla ang laban. Sa wakas nakaabot rin si Leorio pero halos mawala ng lakas sa haba ng nilakbay, nakasunod sa kanya si Kurapika na pagod rin. Namangha si Gon sa ganda at lawak ng lugar na kanyang nakikita, pero dapat raw mag-ingat sabi ni Ginoong Satots dahil maraming mababangis na hayop at iba't ibang halimaw ang nakapaloob sa kagubatan, at huwag magpalinlang sa mga nakikita. At biglang somarado ang pinto kaya hudyat na ito sa pagsisimula ng pangalawang yugto sa unang bahagi ng pagsusulit. Habang nagpapaliwanag si Ginoong Satot sa katangian at napapaloob sa kagubatan, may nagpakita na isang lalaki na sugatan at sinasabi nito na siya raw ang tunay na tagapagbigay ng pagsusulit at isang impostor daw si Ginoong Satots. Kaya wag daw silang maniwala dahil baka lokohin lang sila nito, kaya hinila niya ang isang unggoy na katibayan na totoo ang kanyang sinasabi, kaya gulat na gulat ang lahat. Dahil kamukhang kamukha daw ito ni Ginoong Satots. Kaya naging alerto ang mga aplikante at nagmamasid sila sa paligid. Hanggang sa nagpatuloy ang lalaki magpaliwanag at kumbinsihin ang mga aplikante na maniwala siya sa kanya dahil ayaw daw nito maloko silang lahat ng halimaw nato. Kaya napaniwala sila nito nang biglang may lumipad na baraha sa iba't ibang direksyon kung saan papunta sa lalaki at kay Ginoong Satots. Tinamaan ng baraha ang lalaki pero yung kay Ginoong Satots ay nasalo lang nito na walang kahirap-hirap kaya natapos ang lalaki sa isang tirahan lang, nagulat ang lahat sa nasaksihan. Ganun-ganun lang napatunayan ng lahat na si Ginoong Satots talaga ang tunay na tagapagbigay ng pagsusulit, kaya naman nagpasalamat ito kay Hisoka, pero giniit nito na bawal ang kanyang ginawa dahil pag inulit pa nito papadiskwalipika siya ng hunter. Tumugo naman si Hisoka, nagulat ang lahat ng kinain ng mga ibon ang katawan ng lalaki. Kaya sinabi ni Ginoong Satots na may nalin lang dito, isa na sa naloko si Leorio at Hanzo kaya napatawa na lang silang dalawa.
Kaya sinabi na ni Ginoong Satot sa lalakad na sila, dapat walang magpapaiwan at bawal ang lumayo sa kasama, kaya nagsimula na silang lahat na magtungo sa pangalawang yugto ng unang pagsusulit.